Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Sino po sila? So, si Martin Romualdez. Ma'am, your reaction lang dun sa mga lumalabas sa Senate hearings, allegations of bags of money being delivered po kaila Congressman Zaldico, Congressman Romualdez. Do you have any reaction on that? Billions of money po. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. You weren't surprised? Hindi na ako nagulat, ma'am. Kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko, first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi na kung ano yung sistema, ano yung ginawa nila, at paano nila ginagawa yun. Ma'am, can you confirm the report? Going back to Sir, last Friday daw, his brother, Sir Bong, was not allowed to visit him at the detention. Did it reach to you already, ma'am? No. I have to clarify that. No? That is not true. I made a mistake kasi ako yung nagta-traffic nung scheduling ng mga tao na bibisita sa The Hague. Noong merong pinasa sa akin na listahan ng schedule, akala ko yun na yung final confirmed schedule. Hindi nakasali doon yung Friday nakaraan na schedule. Akala ko hindi nakasali yung Friday. In fact, nandoon na siya sa The Hague, yung kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, precisely for that visit. Pero hindi ko nabantayan sa bagong listahan na wala yung Friday doon. So, ako ang nagkamali doon sa hindi niya pagbisita noong Friday. Ma'am, your comment on the resignation of Mayor Magalong from ICI? Ayaw mag-comment. Huwag na lang, sir. No comment. But sorry, balik ko lang. Matagal nyo na kung alam yung modus sa di umano'y pangingitbak sa flood control? Hindi lang sa flood control, ma'am. Pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Sino po sila? So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Ma'am, may we know po yung source ng information na ito that they are receiving? Yung mga ayoko sabihin kasi tatanggalin nila. Pag sinabi ko, tatanggalin nila yung tao. Wala na tayong... From his office? Pero hindi po ba... yes. From his office? Hindi po ba dapat lumabas ngayon para makasuhan sila? Ayaw lumabas ng mga tao eh. Dati pa naman kami nagsasabi na na magsalita kayo. Takot lahat kasi magsalita ngayon dahil syempre aabot yun until the office of the president.
Diba? Ma'am, So, do you think walang the nagsasalita. Pero pag sinabi ko kasi kung sino at anong klaseng personnel, maaano nila kung sino yung nagsasabi doon sa loob. But from the office of Congressman Romualdez po yan. Oh yes. Ito din yung mga tao na nagsasabi sa akin na na aatake sila sa confidential funds. Ito din yung reason kung bakit hindi na namin ginamit yung confidential funds on the third and fourth quarter. Third and fourth quarter noong 2023 kasi sinabihan na kami na pinagmimitingan sa loob. But do you think the government is still stable given No. the hate? Ma'am. Bakit No. po? Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. In fact, we ran on the platform of unity and continuity. Ang expectation noon is that there will be continuity on the projects like the build projects of the former administration at yung mga iba pa na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero wala naman tayong nakita. Ma'am, sa Last question. Ma'am, sa hangin ng mga nagsiserve. Ma'am, do you think nagsiserve as an instrument lang sina Congressman Romualdez? Hanggang And ano pa ako dito, may hanggang kumpasito alauna ng pa ako. Pangulo. Yes, okay. Ma'am, do you Answer. think nagsiserve as an instrument sila Congressman Romualdez at may kumpasito ni President Bongbong Marcos? Example na lang, noong budget, example na lang ng budget natin. Yung budget natin, ang huling pumipirma dyan, ang Pangulo. Para siya maging batas, para yan ma-operationalize, para natin ma-implement yung batas na yan, kailangan yan ng pirma ng Pangulo. The fact na nagpirmahan sila ng budget na may mga blanco, ibig sabihin, hindi nila binasa or pinabayaan nila na merong mga ganun na blanco. Ma'am, you mentioned na hindi stable ang gobyerno. Sa tingin nyo, kumusta ang moral ng mga sundalos? May mga nagkukwento na ba sa inyo na mababa ang moral nila or ano? Hindi ko alam. Hindi ako makapagsalita sa moral ng mga sundalo. Siguro mabuti ba ang word na magsalita patungkol sa moral is sila na mismo ang magsabi.